Yung isa, hindi na nila kinaya yung bayad. Kasi pamilya sila. Problema, yung asawa niya, wala pang trabaho. Ngayon nahihirapan din sila sa pang araw-araw na gastusin, ganyan, renta, tapos sama mo pa yung bayad ng sasakyan. Kaya hindi din talaga ideal yung brand new yung sasakyan mo kapag hindi maganda ang income mo. Yun. Eto na naman. Uwian na naman. Isang araw na lang ang pasok. Bakasyon na. Bakasyon en grande. Kasi sa Lunes, holiday, walang pasok. Dapat itong Friday, bukas, nagbabalak ako mag-leave. Naunahan na ako ng dalawang kong kasama. Si Tanya saka si Ola. Naka-leave na sila bukas. So, ginawa ko, sa Tuesday ako magli-leave. Ang dami ko pa kasing ang dami ko pang paid vacation. Pwede ko namang pwede i-carry over yung 5 paid vacation ko. Wala rin naman akong paggagamitan, so gamitin ko na lang lahat ngayon. Marami pa yung natitira eh. Dito kasi sa amin sa trabaho, 15 ang paid vacation mo. Anytime pwede mo yun gamitin. Tapos bukod ba yun sa mga sa mga sick leave, mga ganyan. Masyado maraming leave. So gamitin na natin ang gamitin. Sa iba ako magsusundo ngayon ng aking asawa. Sa iba ako ngayon magsusundo ng aking asawa at ibang kanyang designation. Papunta ako sa Shea Angela. Dun sa malapit sa tattoo shop ng aking kapatid saka ng kanyang asawa. Sa ilalim nun dun yung tatuan nila. Bisitahin natin, baka nandun pa sila. Dun ako paparada. Kasi, nandun banda yung designation ng aking asawa ngayon. Nagtitraining siya dun, nagtitraining. Bagong ginagawa. Tapos, magkakape na rin ako habang naghihintay sa kanya. Kung mauuna pa ako sa kanya, bago siya makauwi. Kung wala pa akong alak ha. Long weekend, wala akong alak. Bibili nga ako mamaya. Ay, hindi, bukas na lang. Nag-isip na kagad ng iinumin, Nga pala, meron tayong mga rito, mga naalala niyo yung tropa natin na umuwi. Sabi, tinanong ko siya kung meron siya sasakyan. Isusoli niya lang daw. Ang dami, sa totoo lang, ang daming ganyan dito ngayon. Yung mga nagsasauli ng mga brand new na sasakyan. Mga kasi, mga antatapang ng mga Pilipino. Puro mga bago ang sasakyan. Kahit ako, brand new yung sasakyan ko. Kaya lang, syempre, kinuha ko to nung PR na ako. Yung iba kasi, kumukuha, temporary worker pa lang dito, ganyan. Sa akin naman, hindi issue yung kasi ang daming issue ng ganyan sa mga Pilipino rito sa Canada. Kung magbabrand new ka ba o second hand na sasakyan. Sa akin naman, wala namang kasi yung brand new o second hand. Basta kaya mong bayaran, ano pipigil sa'yo? Yun yung kaligayahan mo, di ba? Kung gusto mo naman, yung security mo, lalo na dito, lagi ko sinasabi, kaya mas preferred namin ng mga tropa ko yung brand new dito. Kasi nag-i-snow ng matindi rito sa amin. Ngayon, kapag makapal yung snow, ngayon, tapos magpupunta ka sa, kunyari, malayo, sa Winnipeg. Kasi 3 hours na biyahe rin yan. Baka masiraan ka pagka naka-second hand ka na sasakyan, tumirik ka, nakakatakot din. Tapos kasama mo yung pamilya mo, di ba? Mga ganun, yun lang naman yung gusto namin iwasan na mga senaryo. Kaya rin kami, brand new rin kami. At least yung ganito, kampante ka sa sasakyan mo na hindi ka ititirik. Hindi kasi katulad ng sa Pilipinas na pag itinirik ka ng sasakyan, ang daming mga mekaniko, yung mga ganyan, di ba? Madali lang magpaayos. Dito kasi, ang lalayo ng lugar. Ngayon, pag nasiraan ka, meron ka namang mga option na marami naman tatawagin. Kaya lang mahal, isa pa yun, mahal. Kaya wala talaga sa ko kung brand new or second hand yung gusto mong bilhin. Kasi swerte-swerte lang din eh. Meron akong kakilala dito na second hand yung binili niya, pero ang tagal na ng sasakyan niya, di ba? Kumbaga, yung binayad niya na cash sa second hand niya na sasakyan, sulit. Meron din naman akong kakilala, binili niya yung second hand na sasakyan,
nasira agad. Hindi niya pa nababawi yung binayad niya. Tapos, ang paayos pa ng sasakyan, higit pa sa pag bumili siya ng na brand new. So, hindi rin talaga swerte. Yun ang pinakayo ko sa second hand kasi swertihan. Sabi nila, di magdala ka ng mekano mo. Kaya lang hindi. At least kami dito sa brand new, sigurado kami na maayos. Tapos, yun nga, yun din yung kasi issue ng mga bago rito sa amin. Gusto nila mag brand new. Ngayon, mga temporary foreign workers pa lang, brand new yung binili. So, okay lang naman kasi dito naman sa trabaho, kayang-kaya mo naman talagang bayaran yung brand new. Ang problema mo nga lang, wala ka na talagang extra. Katulad nung, 'di ba, mahigit 1 taon ako na temporary worker. Ngayon, hindi pa ako na kumukuha ng sasakyan. Binabala ko na nga kumuha ng second hand doon, kaya lang pinipigilan ko kasi gusto ko lang mag-ipon. Ngayon, nung time na yon na wala pa akong sasakyan, wala pa akong iniintinding bayarin, ang dami kong ipon. Ang daling bumili ng kahit kasi yung pera mo talagang lahat sa'yo, tapos yung isa pa, yung yung renta namin sa bahay, yung mura lang. Hindi tulad nung renta namin ngayon. 300 nga lang yung bahay ko, 350 ba yun? 350. Kwarto lang. Kaya malaki yung pera. Kaya mas maganda talaga kung kayo temporary foreign worker. Pigilan nyo muna bumili ng ng brand new na sasakyan. Kasi tulad nung na permanent resident na ako, bumili na ako sa sasakyan. Wala, tagpas na yung aking kagad, yung aking sahod. Napunta na kagad yung 1,000 sa sa sasakyan. Kasi kasama pa insurance ng sasakyan Wala na. Ang hirap na mag-ipon. Tapos, dun nga mapunta tayo sa yung sinabi ko na nagbalik ng sasakyan. Yun nga kasi siya hindi na siya na-renew na kanyang work permit. Hindi na siya nabigyan ng LMIA. Ngayon, pauwi na siya. Okay lang yun, ibabalik mo yung sasakyan, di ba? Habang hindi mo pa kasi fully paid. Ang problema nun, merong bayad. Hindi ko alam kung binayaran niya. Pero may bayad yun pagka ganun. Ibabalik mo syempre. yung isa naman, marami akong kakilala rito na balik bayad sila, balik sasakyan sila. Kasi nga, yung isa hindi na nila kinaya yung bayad. Kasi pamilya sila. Problema, yung asawa niya wala pang trabaho. Ngayon nahihirapan din sila sa pang araw-araw na gastusin, ganyan, renta, tapos sama mo pa yung bayad ng sasakyan. Kaya hindi din talaga ideal yung brand new yung sasakyan mo kapag hindi maganda ang income mo, di ba? Tulad nung nasa nasa production ako, kami diyan sa Maple Leaf. Diyos ko po, kung gusto mo mag-overtime, mag-overtime ka. Ganun pa nung time namin. Kung gusto mong kumita ng malaki, Diyos ko, i-overtime mo lang. Mababawi mo lahat ng mga pinaggastusan mo ng yung mga pinangwalwal mo, ganyan. Kasi malaki yung sahod talaga pagka nag-overtime. Ngayon daw, kinakausap ko sila dyan kasi ngayon lang uli ako nakaikot-ikot sa production. Wala na raw overtime. Ang tagal na raw, para magtatatlong buwan na pala na walang overtime dyan sa production. Sa amin, nasa loin pa yun Meron na mga nakakapag-overtime, kaya lang bilang lang, hindi yung tulad ng time namin na panay overtime. Ang kailangan mag-overtime, 15, 10, ganyan. Pagka ganun karami, pasok kami. Kasi seniority yung overtime dyan. Ang problema ganyan. Tapos yun, ngayon wala silang overtime. Nahihirapan din ngayon yung mga sagad-sagaran yung mga gastusin dyan. Kasi karamihan pa na meron akong kakilala na kasama na sa budgeting niya yung overtime. Huwag kayong ganun. Huwag nyo gagayahin yung ganun. Na isasama nyo sa budget ng gastusin nyo yung overtime. Yung overtime, hindi naman yan yung consistent na bayad. Kasi tulad yan, walang overtime. Saan ka kukuha ng extra pera, di ba? Mga ganun. Mabalik tayo doon yung sa nagbalik ng Hindi ko alam kung binayaran niya ba yun. Siyempre, hindi mo na fully paid, tapos babalik mo. Tapos, kung kunyari hindi ka naman uuwi at magbabalik ka ng sasakyan, tatamaan din yung yung credit score. Ang credit score dito, kailangan mo yan.
hindi ka na hindi ka na makaka-loan ng bahay kung gusto mong bumili ng bahay, ganyan. Minsan kasi yung isang decision na yan, yun nga yung mga nagsasabi na na minsan nagpapadala sa sa sabi-sabi ng mga nakapaligid. Marami kasi dito yan, yung bumili ka na ng bago, ganyan. Bumili ka ng second hand, ganyan. Siyempre, ma-waiver yung yung gusto mo eh. Pero siyempre, nasa iyo pa rin yun na desisyon. Kung ang kukunin mo second hand lang, kung ang kukunin mo brand new, or hindi ka muna kukuha. Magtiis ka muna pagka gusto mo talaga magtipid, kung ikaw naman wala pa yung pamilya mo, ganyan, tapos meron kang nakakarpulan. Actually, hindi lang naman yung bayad sa sasakyan yung mamimeno sa'yo pagka wala ka pa sasakyan. Pati yung gala-gala, gastos, di ba? Ganun. Ako, yung wala akong sasakyan, laki ng tipid ko kasi tulad ngayon, pagka aalis kami ng misis ko, ganyan, dito yung sasakyan, tara, punta tayo sa ganito, ganyan, bili tayo ng ganito, ganyan. Nung nandiyan ako sa 9 kila Papa Bear, wala akong sasakyan, gusto kong umalis, tatama rin ka kasi wala kang sasakyan, tapos ayoko naman mag-bus. Mga ganun. Iba-iba sa nasa pangangailangan mo rin kasi kung gusto mo nang bumili ng sasakyan, kung brand new o second hand. Ay nako, hindi ko alam kung ano yung topic ko ngayon, basta-basta lang, yun lang, hinihintay ko lang ang aking asawa rito. Hindi ko alam kung saan siya manggagaling, pero yun lang muna ang ating video ngayon, para naman meron tayong ibang topic. Puro na tayo marites Makaiba naman, na? Sige na, like, share, subscribe, mga alam nyo yun. Hindi na paalam.